Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng mga may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga ito at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin." At nangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito nararamdaman niya na siya ay espesyal na tao? Yan. Yung totoo. Sino dito nararamdaman niya, special akong tao, I'm very special. Taas ang kamay. Dami, no? Dalawa lang po tayo, sister, no? Dalawa lang tayo nakataas, no? Ibig sabihin, dama mo na ikaw ay may halaga. Taas ang kamay. Special na tao. Yan, dumami. Ayun naman pala eh. Sino? Ayan. Sino ang nagpaparamdam sa inyo na kayo ay special o mahalaga? Si Lord. O maliban kay Lord. Sino pa? Anak daw. Sino pa? Apo. Sino pa po? Boyfriend? Sino? Yung tao. Okay. Minsan nakakatuwa na isipin na pinahahalagahan ka. Halimbawa, no? Pagkalayo-layo ng pinanggalingan, umuulan pa, baha. Pero sinadya ka. Pinuntahan ka. Di ba? Nakakatuwa na malaman, no? Na nag-e-effort, ika nga. Ibig sabihin nun, ay may halaga ka. Special ka. Di po ba? Bakit ko nabanggit ito? Kasi kung titingnan po natin, si Jesus ay pumunta sa biyanan ni Simon Pedro. Tandaan niyo po, maraming tao na lumalapit kay Jesus. Galing siya sa sinagoga. Doon siya nagpagaling nung inaalihan ng masamang demonyo, ng masamang espiritu. Kaya tanyag siya. Imagine ang daming tao. Pero iniwan niya yung maraming tao dahil gusto niyang sadyain yung isang babae na may sakit na nagkataong biyanan naman ni Simon Pedro. At ganun nga po ang nangyari. Siya ay gumaling at dahil naramdaman ng biyanan niya na siya ay espesyal. Pagkatapos na siya ay gumaling, anong ginawa niya? Sinuklian niya yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Nagsimula na siyang maglingkod sa Panginoon at sa kanyang mga alagad. Pero hindi po doon natapos. Dahil kung susundan natin yung ebanghelyo, maraming nagdala kay Jesus ng mga may sakit. Inilapit sa kanya. Ano ginawa ng Panginoon? Kahit napakadami nun, kahit medyo pagod siya, isa-isa niyang nilapitan at
hinawakan. Isa-isa niyang pinagaling. Di yun ang sabi sa Ebanghelyo. Hindi mahalaga sa Panginoon, napakadami na ninyo. Hindi. Pagod na ako, hindi. Naramdaman ng mga tao na sila ay espesyal. Dahil isa-isa silang nilapitan ng Panginoon, hinawakan at pinagaling. Malaking kagalakan sa mga tao. Pero alam niyo, hindi doon natapos. Bakit? Dahil lumagu-umaga, ang sabi dito, pumunta si Jesus sa isang ilang na lugar at siya ay nagdasal. At sa mga sandaling iyon, hinahanap na siya ng mga tao kasi tanyag na siya. Hinahanap siya at nung makita siya, Panginoon, at kanina pa namin kayo hinahanap. Ano sabi ng Panginoon? Aalis po ako. Pupunta ako sa ibang bayan. Doon ako mangangaral. Sapagkat ito ang plano ng Ama para sa akin. Ano pinapakita ng Panginoon? Na yung biyanan niya, special, mahalaga. Yung mga tao doon sa Capernaum, sa siyudad, sa probinsya ng Galilea, ay mahalaga. Pero sinasabi din ng Panginoon, yung ibang tao na hindi taga Galilea, doon sa ibang probinsya, mahalaga din sila. At pupuntahan ko sila. Ipakikita at ipamamalas ko sa kanila, ipababatid ko sa kanila na sila man ay espesyal. Pupuntahan ko sila dahil sila ay mahalaga. Ano ibig sabihin nito sa atin? Una, atin pong kilalanin na tayo ay mahalaga. Espesyal tayo sa mata ng Diyos. At dapat ito rin ay magpaalala sa atin na sa ating mga salita, dapat po mababanaag, masasalamin ang pagpapahalaga natin sa ating kapwa. Yung bang mga kausap natin, kapag naririnig yung mga binibitawan nating salita, nararamdaman ba nila na sila ay mahalaga? O nararamdaman nila na wala silang halaga? Sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating kapwa, sa ating kapitbahay, wag na tayong lumayo. O sabihin na natin kahit sa mga kadugo natin, pamilya natin, sa mga anak natin, o sa magulang natin para sa mga kabataan, sa mga binibitawan ba nating salita, sa pag-uri ng pakikitungo natin sa kanila, nararamdaman ba nila ang kanilang kahalagahan? Nararamdaman ba nila na sila ay espesyal na mga tao sa ating buhay? Mahalaga po na kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, tayo ay tagapaghatid ng pagiging espesyal ng ating kapwa. Sa atin, mahalaga po sa ating mga mananampalataya, mapaalalahanan natin sa ating pakikitungo yung ating kapwa mahalaga. Si San Nicolas de Tolentino, halimbawa, no? San Nicolas de Tolentino, ano ba ang ginawa niya? Naging monga siya, naging pari siya. Pero anong ginawa niya? Ipinakita niya ang kahalagahan ng tao sa pagpunta niya doon sa mga mahihirap. Kilala siya doon, di po ba? Kilala siya na alagad ng mga mahihirap. Kaya kahit ano kalagayan ng buhay ng mga tao nung panahon na iyon, anuman ang kanilang kalidad ng buhay, pinupuntahan niya. At hindi lang doon, kahit doon sa mga napipiit, mga bilanggo, kilala rin siya roon, di ba? Si San Nicolas Tolentino, kilala po siya sa pagdalaw sa mga iba't ibang mga piitan o kulungan. At doon sa kanyang pagpunta at pagbisita, dala-dala niya ang mabuting balita. Ang magandang balita, mahalaga kayo. Hindi komot kayo ay nasa kulungan, kayo ay nasadlak sa kanyang kalagayan, nawala na ang inyong dangal, nawala na ang inyong halaga. Pumupunta siya doon dahil sinasabi niya, ipinagangaral niya, mahalaga kayo. Mahalaga ang buhay ninyo. At doon siya nakilala. Yaan ang ating patron na sa San Nicolas Tolentino na ating inaalala. Alam niyo po, isang dahilan, ito po
Isang dahilan kung bakit ang isang tao nagiging talamak na kriminal, halimbawa, no? Talamak na magnanakaw, akyat bahay, manloloko, halimbawa. No? Kung isang tao ay talamak na nag-extortion, nangingikil, no? Ito ay dahilan, ito ang resulta kapag ang isang tao hindi niya nararamdaman ang kanyang kahalagahan. Yung mga tao nagsasabi, total patapon na naman ang buhay ko eh. Total wala naman magpapahalaga sa akin. Iniwan na ako ng aking mga magulang. Yung tatay ko sumama dun sa iba. Pagkatapos ang nanay ko naman sumama sa iba. Iniwan kami magkakapatid. Para saan pa? Pag nawala yung self-value, self-esteem, kapag nawala yung sense na pagpapahalaga natin sa kahalagahan natin, parang kaya na nating gumawa ng masama. At yun ang ayaw ng Panginoon. Kung kaya't paulit-ulit na binibigyan ng diin ng Panginoon sa kanyang pangangaral, sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang mga milagro, sa kanyang paglapit sa mga makasalanan ng panahon na iyon, paulit-ulit niyang binibigay ang mabuting balita na mahalaga kayo. Nararamdaman niyo ba na mahalaga kayo? Sabihin niyo nga po, I am special. Sabihin niyo nga po, mahalaga ako. Sabihin niyo nga po, may halaga ako. Totoo po yan. Tingnan niyo po yung katabi ninyo. Sabihin niyo sa kanya, mahalaga ka. May halaga ka. Special ka. Sana po yung namumutawi sa ating mga labi, no? Sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kasama sa negosyo, sa palengke, lambawa, sa ating pamilya, sana wag po nating hahayaan na magbitaw tayo ng salita na nakakasakit, nakakababa ng dignidad. Yung mga salita, ingatan po natin. Yung mura, minsan, ngayon pangkaraniwan na nagmumura. Di po ba? Pero alam niyo ba, ang pagmumura ay isang paraan ng pag-aalis ng halaga ng taong minumura mo. Kasi parang minamaliit mo siya eh. Binabaliwala mo siya. Kaya iwasan natin. Yung simpleng magmumura, nakakaalis po ng pagpapahalaga sa sarili. Mahalaga ang bawat isa. Sana po, idalangin po natin na ang ating mga salita na bibitawan, mga salitang nagpapaalala na mahalaga yung ating kausap. Tatanungin ko po kayo ngayon, sino po sa kakakilala ninyo ang tila nawawala na ng halaga sa kanyang sarili? Sino yung mga tao sa tingin ninyo wala na nakakaalala? Sino yung sa mga tao makakilala nyo na parang hindi na iniinda pag gumagawa ng masama? Itong mga taong ito ang lapitan ninyo. Ito yung mga taong ito na bigyan nyo ng panahon kagaya ni Jesus para ipadama sa kanila na sila man ay mahalaga. Na sila ay espesyal sa mata ng Diyos. Amen.